Hello mga ka-legit Davercats! Isa na naman panibagong updates po patungkol dito, no? Dahil marami po ang mga nagdi-DM, nagme-message at nagtatanong, nasa na nga ba si Zombie? Bakit nga ba wala si Zombie ngayong araw ng Biyernes? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yes, of course, at ngayong araw nga pag-usapan natin po, ito po yung kaganapan, panoorin natin dito po sa Bacolod Festival. At sa nakikita po natin ngayon, tanging si Wally, si Jose, si Alan K at si Tito Zen lang ang kasama nila. Kaya na marami nagtatanong, nasan nga ba si Zombie? Pero wait, panoorin muna natin. Nag-umpisa ang Mascara Festival noong pinanganak si Alan Kay. Yan ang batas na ipatutugan ko. Sino man makita kong nakasimangot dito, ikukulong ko. Dahil ang picture frame mo, dito ayan na. Ingat sa mga pagsugod, ha? Na ating napanood ay ilan lamang sa mga pangyayari po kani-kanina lang dito po sa E80 kung saan dumalaw po sila sa Bacolod. Possible po yan na hanggang bukas na dyan pa po sila ng Saturday, no? Kasi nirequest po yan ng governor na very close to Tito Sen. Kaya po talagang pumunta po sila dyan. At ngayon, syempre, ito na nga. Nung nagtanong po ang lahat, marami nagme-message, nasan daw si Zombie, ba't daw wala sa E80? So, ito na. Nagpunta po tayo sa kanyang Instagram account at nakita natin yung ilan sa mga videos na ipinost nga nito. Na tila baga siya po ay homebody, no? Homebody po siya sa mga panahon na ito. At wag po natin pag-isipan na baka tinanggal na siya or what, no? Kasi baka mamaya, yun na naman ang iniisip ng ilan sa mga bashers na tinanggal na raw si Zombie, na parang wala daw ambag si Zombie dito sa E80. Alam nyo po, ang E80 kasi, whether maliit or malaki man ang ambag mo dito po sa E80, yung pagpapasaya, still, kinoconsider po nila yun. At I know that Mr. Zombie po is kinoconsider po nila as one of the precious din na isa sa mga host po nila, no? Kasi unti-unti natututo na si Zombie, At isa rin po ito sa mga common ground para po sa mga foreigners at ilang mga kababayan natin na hindi po namimili at wala pong racism na nagaganap dito po, no? At ito na nga, kasi kung matatandaan po ninyo, in-announce po ni Lola na dadating nga yung kaning si Nani Nina bukas, at dadating din po si Papa Ethan, yung yung asawa po mismo ni Lola Belen, no? Ayun po yung mga announcement kanina sa E80 at yun po yung mga parang aabangan natin, ano naman kaya ang pakulo nila patungkol dito. At sinabi pa netong ang kapatid po ni Atasha na si Ellen, sinabi niya na ipapakilala niya rin bukas yung boyfriend niya, manliligaw ni Ellen. So dalawa lang yan, it's either si Jimmy Santos yan or si Zombie, no? Dalawa lang silang pagpipilian. Pero as of now, still nananatili pa rin po na si Zombie ay part pa rin ng E80. At kanina nga, binasag na rin po ni Miss Maine Mendoza ang chismis na sinasabi ng ilan na si Maine daw ay tinanggal na sa E80 kasi ilang weeks na nga wala. Bigyan naman natin ng time si Maine kasi
kakakasal niya lang nga naman, 'di ba? So, time niya po 'yun para po spend yung kanyang sarili dun po sa kanyang napangasawa. At kailangan po nilang nagta-travel talaga sa isa yan sa mga nila, main goals sila mag-asawa. Ito nga ang complete ang kanilang pictures with the Dabar Cats E80 girls. Post po yan ni Master Henyo Joey De Leon. So, i-wait na lang natin bukas. It's either Jimmy Santos or Zombie Toge ang manliligaw ni Ellen. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol sa last update po natin. Unahin natin ang komento mula kay Miss Cirilo Torres. Kaya nga, suggest ko silang dalawa na lang ang maglaban sa rating dahil hindi nila kayang lupigin ang branded Eat Bulaga. Ay nako, kung pwede nga lang ganun no. Pero syempre, noon time show po yan, talagang lahat talaga kailangan i-rate nila. Dahil di ba sabi ko nga sa inyo, dyan po bumabase ang mga advertisers kung gaano karami ang nanonood sa isang programa. Sabi ni Martin Cuenca, Happy Thursday, legit Dabar Cats and TVJ Defenders, long live 1979 original TVJ Eat Bulaga, 14344 E80 TVJ at TV5 for life. Ayan, ito po yung mga talagang masasabi mong legit na legit, talagang nakasuporta po yan kahit sa mga TVJ Defenders, and we are so blessed for having all of you guys. Sabi ni Nathan Wayne De Vera, hindi nila pwedeng gamitin ang EB Happy na title kasi nakarehistro na yun kay Echo. Isa pa, ang E80 may E80 ay everybody always together, magiging sounds like sila kaya hindi pa rin magagamit ng tape incorporated ang EB Happy. Mangyayari pag nagpumilit na naman sila, ay nako, nga nagpupumilit nga po, gagamitin daw nila yung Eat Bulaga Happy. Kinuha nila yung Happy kay Echo, tas kinuha naman nila yung Eat Bulaga kay Master Henyo. Yun ay kung papayagan sila ng IPO kasi parang duplicate yan Sabi naman po ni Fallen Angel, malaking celebration ito once na i-announce na ng TVJ ang pagbabalik ng kanilang title. Pag nagkataon, lahat na ng legit Dabar Cats, makakanta na natin ang team song ng TVJ. Nakakamiss din kasi ilang buwan na tayo nagtitiis na di masabi ang title ng EB, puro E80 ang nasasabi natin, parang hindi kompleto talaga. Anyway, maging ganun pa man, everybody's happy pa din at nananatiling number 1 noon time show ang sinusuportahan natin na E80. Bagamat katakot-takot na basher at matang nakabantay para makasilip ng mali galing sa kabila at tayo pa din ang nangunguna na show. Mabuhay at walang kapantay ang TVJ. True naman yan. At kapag nangyari yan, isa po tayo sa mga magse-celebrate para po talagang kompleto na po talaga. Masasabi natin kompleto na ang selebrasyon. Sabi ni Linda de la Vega, dapat sinuporta ng GMA ang TVJ. Tama lang na umalis na sila sa GMA at tape kasi milyon na ang utang nila. Yun. So, ito naman po ang komento ni Ma'am Shelinda. Yun nga po, dapat talaga sinuporta ng GMA ang TVJ. Nag-offer sila, diba, ng kahit ano para sa TVJ. Maramdaman naman lang ng TVJ na concern sila. Kaso nga lang, hindi And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.